maghanda kayo. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat, atin pong pakinggan ang aral. Sa ngalan ng ating Diyos, ang Diyos Ama, Diyos Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Okay, magandang morning Magandang sa ating morning lahat po. at welcome sa ikalawang Misa de Gallo. So, na-surprise tayong lahat. At naway by next time mapaghandaan natin kasi ganito ang gospel natin eh. Sabi nga na isang tao na magpapasko na ngunit hindi ka pa sigurado. Parang yun daw ay nakakaba sa buhay at sa pananampalataya. Now tayo ay mahilig sa surprise, di ba? Kung mahal mo ang nag-surprise sa'yo, masaya, nakakakilig, parang abot langit ang ligaya. Pero ang Diyos, ayaw niya ng surprise. Okay? Siya'y nangangaral, siya'y nagsasalita tungkol sa mga darating na mangyayari. Okay? Ang surprise ng Diyos ay kagaya ng Old Testament sa panahon ni Noah. Napakatindi yun. Okay? Nung bumaha, although si Yahweh ay nagpahayag din kay Noah, pero yun nga, maraming mga taong nabibigla na 40 days and 40 nights binaha ng Diyos ang daigdig. Pero yung panahon natin, yung muling pagbabalik ni Kristo, sinabi na yan na ang langit at lupa ay mawawala. So napakatindi ang mangyayari. So hindi na yun surprise kasi pinapahayag na ng Diyos. At mga kapatid, sa mga laging handa at nag-iingat ay malayo sa kapahamakan. Yun ay yung maganda. Papasok tayo sa kaharian ng Diyos. And then sa mga hindi sigurado, nako, may kalalagyan sa apoy ng impyerno. Kaya laging nagpaalala ang Diyos sa ating ebanghelyo na makiramdam tayo sa panahon. Okay? Unawain ang tanda ng panahon, unawain ang mga nangyayari sa buhay dahil walang nakakaalam ni ang oras ng Diyos. Mismo ang Diyos Ama lamang. Si Jesus di niya alam kung kailan siya babalik. Ang Diyos Ama lamang. Kaya ang tao ay pinapaintindi ni Jesus na laging maghanda, laging gising. Kasi hirap yung laging tulog. Late tayo sa oras. Dahil matindi ang kahinatnan sa huling araw. Ito yung babala ni Kristo. Matinding kahinatnan sa mga hindi handa sa araw ng Panginoon. Diba taon-taon ay nag-celebrate tayo ng Christmas. Ito din ay palatandaan ng paghahanda ng mga Kristiyano sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya ang recommendation sa ating lahat ay dapat tuloy-tuloy lang ang paghahanda. So hindi pwedeng ngayon, bukas, ngayon na naman, bukas hindi. So hindi ganon. So Christmas is not just about opening our gifts, but also opening our hearts, our minds. Kasi nag-expect tayo ng maganda sa Christmas. Ang Diyos din ay nag-expect na lahat tayo ay maging handa, ay maging masaya sa pagdating ni Jesus. Kaya sa Mark 13:27, ang sabi ni Jesus ay susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang titipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Isiparit niya yung tupa, isiparit niya yung mga kambing. Yung tupa ay sa kanan ng Diyos at sabi niya, pumasok kayo, mga hinirang ng aking Ama, at sumain niyo ang kaharian ng langit. Kaya lang yung mga sa kaliwa, anong sinabi ni Kristo? Anong sabi ni Jesus sa mga kambing? Anong sinabi ni Kristo doon? Ang sabi niya ay, ano sabi ni Kristo doon? Kasama bang papasok sa kaharian ng Diyos ang mga kambing? Hindi, sinumpa. Ang term ni Kristo, mga sinumpa ng Diyos. Umalis kayo. Yan. Papas sa inyo ang apoy ng impyerno. Kaya ang Christmas ay isang venue ng mga tao o paano maging handa ang tao. Kung napansin mo na 50-50 ka sa kaharian ng Diyos, napansin nyo na ba na pasok ako sa Diyos, sa kaharian ng Panginoon? Yun ba ay secure na? Sigurado ka na bang ligtas ka?
Kasi kung 50-50, ay dapat iayos mo na ngayon. O dapat pakiramdaman mo na, parang hindi ako kasama doon. So anong gagawin natin? Dapat alam mo kung in ka ba sa langit o out. O di ka pasado. O baka di pa masyado. Kaya sabi ng isang motivators, dapat di lang wallet ang ihanda mo ngayong Pasko. Ano bang ihanda natin ngayong Christmas? Dapat handa na ang sarili mo sa pagbabalik ni Kristo. Yan. Kung sa mga workers pa, dapat safety first. Dapat i-safe na natin yung sarili natin. Safety first bago ka magpakasaya sa daigdig na ito. Pangit yung nagbabakasakali tayo na mapabilang. O dapat ngayon ay secure ka na. So yun ang Christmas. Okay? Kung kahapon puro sana, ngayon dapat secure ka na. Magpapaskunan, ngunit di ka pa sigurado. So yun, kabahan ka na. Kasi matindi ang pagbabalik ni Kristo. Maganda yung may life insurance ka na sa kaharian ng Diyos. Kayo ba'y meron ng life insurance sa kaharian ng Diyos? Paano ba magkaroon ng life insurance sa kaharian ng Panginoon? Okay. Ito yung mga recommendation ng ating mga pagbasa. Para di tayo mabibigla sa hatol ng Diyos, ito yung sabi ni Pablo, bigyang kasiyahan ang kapwa. Bakit lagi sinasabi ni Kristo kapwa? Kasi ang presensya ng Diyos ay nasa kapwa eh. Yung nangangailangan, andun ang presensya ng ating Panginoon. Kaya kung gusto mo ng life insurance sa kaharian ng Diyos, ay bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag lang lagi ang sarili. Di ba? Puro lang sarili yung tinitingnan natin, dapat kapwa din. Kung ano ang ginagawa natin sa kapwa natin, ay ginagawa din natin sa Panginoon. Kay Romans 15:1, sabi nga ni Pablo, tayong mga malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina. Tama po yun, tulungan, i-convince, i-inspire. May mga problemado, dapat i-inspire ng tao. Huwag ang sariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Kung baga, concern tayo sa isa't isa. At yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Kung ginagawa natin, magkaroon ka pa ng bonus. Magkaroon ka pa ng Christmas gift ng Panginoon. Yung yung malasakit natin sa isa't isa at pagkakawang gawa, ay may bonus po yan sa Panginoon. Kaya maganda po. Hindi lang life insurance, may bonus pa sa Diyos. Upang makita mo ang kinabukasang punong-puno ng pag-asa, ngayon pa lang kikilos ka na, dapat ngayon ay handang-handa ka na sa muling pagbabalik ni Kristo. Ulitin ko, ang muling pagbabalik ni Jesus is not celebration. Akala kasi natin sa muling pagbabalik ni Kristo ay parang Christmas. Parang bagong taon. Hindi, kasi judgment time po yon. Yung muling pagbabalik ni Kristo ay paghuhukom na. Kaya isa yan, ang Christmas ay isang venue para pagnilay-nilayan, di ba? Ang Christmas ay isang panahon na kung saan dapat maging handa ang bawat isa sa muling pagbabalik ni Jesus. So at the end of the day, marirealize mo na walang ibang makakatulong sa pagliligtas ng buhay mo kundi ikaw mismo. Okay? Maganda yan. At the end of the day, sarili mo lang talaga ang maging karamay mo. Kasi kung anong ginagawa mo, doon nakabase kung tayo ba'y in or out sa kaharian ng Diyos. Ngayon, kung hindi ka pa sigurado, dapat inaayos na natin. Kasi walang nakakaalam sa oras at panahon at yun ang gospel natin. At magpapasko na, ngunit di ka pa sigurado, so kabahan ka na. Kabahan na kayo mga kapatid kapag di pa kayo sigurado. Dalawa lang ang pagpilian ng tao, sa langit o sa impyerno. Okay? Sa Diyos o sa diablo, buhay o kamatayan. So walang in between, walang abstain. Lord, pwede ba akong sa gitna? Sa rainbow lang ako, Lord. May mga taong gusto, Lord, kahit sa rainbow, okay na. Kasi ang daigdig, mawawala ito eh. Yung lahat ng nakikita natin ngayon, mawawala yan. Pati yung langit, mawawala. Kasi merong panibagong langit at lupa ang nihanda ng Diyos para sa mga hinirang niya, yung bayan niya. Kaya magpapasko na, dapat sigurado na tayo, naligtas na tayo. Okay?
So, yung ginagawa mo ngayon ang magpapatunay ng iyong hatol sa pagdating ng Panginoon. Dapat ngayon ay i-check na natin. Kailangang mag-live check na tayo. Pasado ba ako sa Diyos? Yung mga ginagawa natin ang makapagsabi na pasado tayo sa Diyos. Yung kapwa, take note yung kapwa. Napakaganda po yan na bigyang kasiyahan ang kapwa, wag lang ang sarili natin. Di ba sabi ni Kristo kung mag-Christmas party kayo, mamaya may Christmas party tayo, sino ba ang dapat imbitahan? Sino bang dapat imbitahan sa Christmas party? Yung mga walang kakayanahang mag-Christmas, gaya ng mga pulubi, gaya ng mga pilay, yung mga bingi, yan. Yung hindi nakakaranas ng Christmas party, sila ang may kakarapatan at dapat na mag-celebrate ng Christmas. Kasi yung may kakayanan na-experience na yon at alam na natin. So sa Ecclesiastico 32:16, nakapagpasya ng wasto ang may paggalang sa Panginoon. Mahalaga po yan. At ang mabubuti nilang gawa ay nagliliwanag na parang ilaw. So napakaganda talaga sa tao na may paggalang siya, respeto, pananampalataya sa Diyos. Dahil yun ay magiging gabay niya. Parang nagpapaalala lagi sa atin ang pananampalataya na, gawin ito, wag yung gawin iyan. So kung may pananampalataya ang tao, yun, ang mabuti nilang gawa ang magliliwanag na parang ilaw. Okay, Ecclesiastico 30:19. Ito ay reminder para sa ating lahat. Huwag kang gagawa ng anuman na di mo na pinag-isipang mabuti at nang hindi mo pagsisihan sa bandang huli. Yan. Magandang reminder po yan. Na minsan gumagawa na lang tayo ng ano-ano and then hindi mo iniisip ang result, yung consequences, yan. Pagsisihan mo yan sa bandang huli. Verse 23, anuman ang ginagawa mo ay lagi kang mag-ingat. Iyon ay tunay na pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ang Diyos naman ay nagpapaalala sa ating isip, sa konsensya natin na, hindi yan maganda. So ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi mapapahamak. Totoo po yan. Ang Diyos ay laging gabay, patnubay. Hindi mapapahamak kailanman ang mga may takot sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung hindi ka pa sigurado, ngayong Pasko, kung hindi ka pa sigurado sa kaligtasan mo, ayusin na natin. Ang Christmas ay isang venue para tingnan, i-live check natin kung tayo ba'y pasado sa kaharian ng Panginoon. Matindi ang huling araw, kaya dapat maging handa ang tao. Huwag i-surprise ang sarili mo. Hindi pala ako kasali. Dapat ngayon ay secure na tayo. Okay? Dapat ngayon ay sigurado na tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen. Sa ngalan ng ating Diyos, Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sabay-sabay natin sambitin ang kredo ng ating pananampalataya.